Marami sa inyo ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Okay lang siya? Pinapaabot niya sa inyong lahat na huwag kayong mag-alala dahil wala naman siyang nararamdaman sa kanyang kalusugan. May edad na siya, may mga sakit na siya, oo, pero walang emergency na nararamdaman siya sa kanyang kalusugan. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala at lalong-lalo na huwag kayong gumastos na pumunta doon sa Hague. Sabi niya, ayaw niya na gumagastos kayo ng pera ninyo para sa pagpapakita ng suporta sa kanya dahil mas kailangan yung pera ninyo ng inyong mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas. Nasa ilang days na ba siya? Sobra 100 days na siyang nakakulong doon sa prison Scheveningen sa ICC detention unit ng The Hague, Netherlands. Dalawa po ang tinatanong at hinihingi ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa korte. Una na, ang interim release o yung pakawalan ka habang tumutuloy ang kaso. Marami sa inyo, kilala yon bilang tawag na bail. Pero sa ICC o sa Rome Statute, walang bail ang isang accused. Meron lang siyang interim release ang tawag. Paano ka ba mabigyan ng interim release? Unang-una, kailangan umattend ka ng hearing ng trial kapag sinabi ng korte na kailangan mo pumunta doon sa korte. At kaya yon gawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil hindi naman siya lalayas. Paulit-ulit niyang sinabi, sumama na nga ako, pinadala ko na, tinulak niyo na ako sa airplane, dinala niyo na ako ng eroplano ninyo dito. Wala akong intensyon na lumayas. Nasa Hong Kong na ako. Pwede na akong mawala. Pero ano ang sinabi ko? Uuwi ako sa Pilipinas. At yun lang din ang sinasabi niya hanggang ngayon. Wala siyang sinasabi, magtatago ako sa Africa, magtatago ako sa Antarctica. Wala siyang sinasabing ganon. Sinasabi lang niya, gusto kong umuwi ng Pilipinas. Gusto kong bumalik ng Davao City. Ibig sabihin, sa ICC, kapag hinanap nyo yan, alam nyo kung saan hahanapin yan. Nandun lang yan. Sa Davao City. Hindi yan lalayas. Pangalawa, sinasabi doon, dapat hindi niya i-obstruct ang investigasyon o ang trial proceedings. Ang tagal na ng investigasyon, paulit-ulit sa sinasabi nilang mga krimen. 2012, hindi pa Pangulo, si Tatay Digong, pumunta na. Si Justice Secretary De Lima, nag-imbestiga siya doon. Walang kapangyarihan si dating Pangulong Duterte noon. Tumuloy-tuloy ang investigasyon. Wala siyang sinabi na itigil nyo yan, bawal yan, huwag kayo pumasok dito. Walang ganyan na nangyari. Ibig sabihin, para sa kanya, ituloy nyo lang. Noong siya ay Pangulo, nag-file ng kaso sa ICC si Senator Trillanes. Alam na ni dating Pangulong Duterte kung sino ang mga witnesses. Hindi naman tinago yun sa atin lahat, di ba? Paulit-ulit ang investigasyon at pagbibigay testimonya ni Las Cañas at ni Mato Bato.
Meron ba siyang ginawa kay Las Cañas o kay Matubato o kay Trillanes man? Wala. Buhay na buhay ang buhok. Patay na pala ang buhok ni Trillanes. Buhay na buhay si Trillanes, pero ang kanyang buhok, hindi ko lang sigurado. Walang nangyari kay Matubato, walang nangyari kay Las Cañas. Alam ni dating Pangulong Duterte kung nasaan sila. Nakialam ba siya sa investigasyon? Nakialam ba siya sa mga witnesses? Wala. Noong siya ay nawala na sa katungkulan, bumaba na, tapos na ang termino, nagkaroon ng investigasyon. Pumasok ang mga investigators ng ICC paulit-ulit sa Pilipinas. Alam ko, at sinasabi namin sa kanya, alam namin, dahil nakikita namin ang records. Anong sinabi niya? Pabayaan nyo sila mag-imbestiga. Noong nagkaroon ng Quadcom hearing ang bahay ng mga Uy, alam nyo, sandali lang ha. Mamaya na yung speech ko. So kahapon, meron dumaan ako sa department store. Kasi bumili kami ng pang youth bag doon sa mga sinuportahan namin na basketball team ng mga bata. Dumaan ako sa yung department store, yung sa mga sapatos ba? Sapatos section. Tapos paglingon ko, meron ako nakitang sapatos. Meron siyang butoy-butoy ba? Ay, butoy-butoy, anak siya. Maganda siya. Panlalaki siya, panlalaki. Pero mapapalingon ka kasi kakaiba siya eh. Meron siya ang ganyan-ganyan. So tinanong ko yung sabi ko, is this crocodile? Sabi niya, no. Oo. Bird. Meron siya bird. Sabi ng kasama ko, ostrich yan, ostrich. Sabi ko, ostrich? How much? 60,000. 60,000 pesos. 60,000 pesos. Tapos, tinanong ko, sir, ang laki ng crocodile mo, sir. Tapos, tinanong ko, meron pong representative ang House of Representatives dito. Sir, ipakita mo sa kanila ang yan, buhaya. Ayan, t-shirt, buhaya. So sabi nung sales assistant, sabi niya, here, crocodile. Ginanyan niya sa akin, maganda talaga yung sapatos na crocodile. Tapos sinanong ko siya, sabi ko, how much? Sabi niya, ganito, in one. Tapos kinompute namin, 80,000 pesos ang sapatos na crocodile. Nakalimutan ko lang ngayon kung anong brand yun na daanan namin. 80,000 pesos. Ibig sabihin, kapag binalatan natin ang ating mga congressman at ginawa natin sapatos yung kanilang mga muka, kikita tayo ng 80,000 isang pares ng sapatos. Balik ako sa Quadcom. Nag-imbestiga sila. Sinabi nila doon sa isang nakaupo na witness nila, si Rohina Garma. Sabi nila, Rohina, pinatay mo ang boss mo. Meron kang mga kasama, pinatay mo ang boss mo. Pero Rohina, hindi ka namin iimbestigahan sa pagpatay mo sa boss mo kung magsasabi ka laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Witness siya. Napanood natin lahat yon.
Napanood yon ni dating Pangulong Duterte. Pero, may ginawa ba si dating Pangulong Duterte kay Rohina? May ginawa ba tayo kay Rohina maliban sa sinasabi natin online, sa social media natin? Wala. So, ibig sabihin, ibigay na nila yung interim release. Ang tagal na ng mga witnesses na nandyan. Walang nangyari sa kanila. Hindi pa siya Pangulo, naging Pangulo siya, hindi na siya naging Pangulo, nandyan pa rin yung witnesses na sinasabi nila. Ibig sabihin, hindi siya makikialam sa investigasyon o sa trial man. Ang susunod na pwedeng magpa-interim release o hindi pwedeng magpa-interim release kapag nagdududa ang korte na gagawa ka ng krimen. Wala ngang krimen eh. So ano pang mga susunod na krimen ang gagawin mo? Merong mga police operations kontra illegal na droga. Kulang na naman yan, ha? Yung, Pabaran! ma'am! Naalala mo, sabi dito sa harap, kulamin na lang daw lahat yan. 15,000 na! 15,000 kulang! 2,000 won kulang. 1,000 2,000 pesos! more. Libre na lang! Pasensya na ha. Sinisipon kasi ako. Saka masakit yung lalamunan ko. Kasi kinain ko yung mga sasarap na ice cream ninyo dito sa Korea. Paggising ko, ang sakit na nung, meron na siyang parang bukol dito dalawa. At parang sinisipon na ako dahil sobrang init. Grabe, maninginit ninyo. Uy, Grabe ang init sa Korea! meron mong tanda sa disyerto. Yes, ma'am! Normal ito. Yes, ma'am! Ito ang new normal nyo. Mag-adjust kayo. It's not new! Ganyan na talaga yan. Saan ako? Sa interim release. Kaya, ibigay. Hinihingi natin na ibigay niya na yan. Hindi naman yan tatakbo. 80 years old, may mga sakit. Ang gusto lang niya, umuwi ng Davao City. Lahat ng witnesses niyo, buhay na buhay, simula noon hanggang ngayon. Si Trillanes, aabot na yan ng senior citizen. Diba? Walang nangyari sa kanya. Kahit yung kulam mo, ma'am, hindi effective. Diba? Meron pa ba siyang krimen na gagawin? Wala nga ang krimen eh. So ano pang mga susunod na krimen na gagawin? Diba? So, iyan ang pakiusap sa ICC. Ibigay na ang interim release. Ang susunod, yung jurisdiction na naririnig ninyo lagi. Nag-imbestiga sila 1 taon pagkatapos na, lumampas na ang 1 taon pagkatapos nating umalis sa ICC. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mag-imbestiga. Kasi meron lang period na pwede ka mag-imbestiga. Labas nun, hindi na pwede. Kasi ang lalabas niyan, kung walang period, ay pwedeng buong buhay mo, 100 years na ang dumaan, ay mag-iimbestiga pa rin sila. Hindi pwede yon. Kaya ang hinihingi ng mga abogado, i-dismiss ang kaso kasi wala ngang
jurisdiction. Yan ang dalawang bagay na hinihingi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. At yan din ang rason kung bakit tayo nagsama-sama, nagpapakita ng suporta at sumisigaw na bring him home. Meron tayong Free Duterte Now rally. I-release na ninyo yan. Hindi yan tatakbo. Ilang beses na siya nagsabi, a-attend siya ng trial kung sinasabing a-attend siya ng trial. Yan lang naman ang kinakatakutan nila eh, na mawala yung kanilang akusado, yung kanilang suspect.